Hello and welcome po sa ating GTCC Online Church Service ngayong umaga, ngayong Sunday ng umaga. Umaga ng Sunday. At tayo po ay sama-sama muli na manonood ng ating online service. At kung kayo ay visiting viewer, you are welcome. At prayer namin ay mapagpala kayo ng aming GTCC Online Church Service ngayong araw na ito. Katulad ng ating nakagawian, pagkatapos ng welcome na ito, mayroong opening prayer na ako rin ang magbibigay. At pagkatapos, mayroong notices and announcement, pareho yun. Then may aawit sa atin. Then scripture reading, mayroong prayer. And then finally, tatalakayin ko yung last part ng ating Sermon on the Mount series. Yan ang magaganap ngayong umaga. So bago ko ibigay kay just the time I feel yung ating notices, tayo muna ay manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat na kasama ka namin sa aming mga tahanan. Salamat sapagkat ikaw ay napakabuti sa amin. Kahit na nasa gitna ng pandemic, Lord, we are rejoicing because you are our God. Ikaw ang Diyos namin at walang dahilan para kami ay hindi mag-rejoice sapagkat ikaw ay Diyos ng pag-asa. Ikaw ay Diyos na mapagpala. Ikaw ay Diyos na kumakalinga sa amin. You are our refuge. Ikaw ang aming tanggulan. Kaya wala kaming dapat alalahanin sa buhay. Salamat sapagkat yan ka sa amin. Ikaw ang aming Ama na nangangalaga sa amin. Kaya, Ama, sa araw na ito, pagpalain po ninyo ang aming service, ang aming online service. Nawa ay maging blessing ito at magbigay kasiglahan. At ganun din, Panginoon, matutunan namin ang nais mo matutunan namin sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. And now for our notices. Yes! Magandang araw po sa ating lahat. Amin pong kagalakan sa Grace and Truth Community Church ang makasama po kayo sa araw po na ito. Para po sa ating mga announcement, ang ating pong online prayer meeting ay nagaganap tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes at Linggo ng alas 6 ng umaga. Sa mga nais pong mag-join, magsabi lamang po o add po kayo sa The Prayer Room na FB group chat. Sa mga member po ng GTCC na nangangailangan po ng tulong, huwag po kayo mag-atubili na mag-message sa ating mga leaders. Maaari nyo pong i-share ang ating online service sa inyong mga kapamilya, kaibigan, at sa inyong wall. I-click nyo lamang po ang share button. Kung nais nyo pong maging bahagi ng ating online service o magbigay na inyong offering, magsabi lamang po kay Ate Jen o kay Ma'am Mirna Manalo. Manatili lamang po tayo sa ating mga tahanan. Stay healthy and stay safe, mga kapatid. Magandang araw po sa ating lahat. Kami po ay samahan niyo po na umawit sa Panginoon sa oras na ito. very present in
my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. My very present help in time of need. My very present help in time of need. Para po sa ating scripture reading, samahan niyo po ako sa pagbasa mula sa 1 Samuel 15 verses 20 to 26. 1 Samuel 15 verses 20 to 26. Ito po ay babasahin ko sa Magandang Balita Biblia version, at kung ito po ay nahanap niyo na, samahan niyo po ako. 1 Samuel 15 verses 20 to 26. Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at ninipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natatakot ako sa aking mga tauhan, kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Ngayon ay nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo na ang aking kasalanan at samahan mo ako sa pag-uwi upang ako ay makasamba kay Yahweh. 26. Sinabi ni Samuel, hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh. Itinakwil ka niya bilang hari ng Israel. Ito po ang salita ng Diyos. Ating pong ipanalangin ang ating pong mundo sa kinakaharap po nating krisis. Tayo po ay manalangin. Lord, pinapupurihan ka namin at sinasamba. Kinikilala ka namin, Panginoon, na aming Diyos, Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan, at Diyos na buhay. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo at itinataas sa iyo ang aming bansa sa kinakaharap po nito na krisis sa paglaganap po ng sakit na COVID-19. Dinadalangin po namin sa inyo ang mga biktima ng karamdaman na ito, na patuloy niyo po silang pagalingin. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoong pisikal at emosyonal. Nawa, Lord, makita po ng mga tao sa mundo na ang kagalingan lamang, Panginoon, sa sakit na ito
ay nagmumula lamang sa iyo. Tinataas din po namin sa inyo ang mga tao po na nandyan para sa amin, yung otoridad at mga health workers na tulong-tulong upang hindi po kumalat ang sakit na ito. Nawa Lord, patuloy niyo pong balutan ng proteksyon ang aming bansa at iba pang bansa sa aming mundo. Alam po namin, Panginoon, na may tinuturo ka po sa amin. At ang dalangin po namin ay patuloy kaming magtiwala sa iyo, magkaroon ng pananampalataya sa iyo na meron kang gagawin sa bagay na ito. Hindi po namin alam ang kaparaanan mo, Panginoon. Tunay nga po na ito ay misteryo sa amin. Ngunit alam po namin na ang mga gawa mo ay para sa ikabubuti po namin. Alam po namin na wala kang gawa na masama para sa amin. Kaya naman po, Lord, kung ano man po ang naisin mo, let your will be done, O Lord. At sa kalagitnaan po ng pagsubok na ito, Panginoon, patuloy nga po na sa inyo po manggaling ang kapayapaan at pag-asa na tunay, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At patuloy ko din pong dinadalangin, Panginoon, na mangibabaw, Panginoon, ang pagmamalasakit, pagtutulungan, at pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po ay nasa last topic na ng ating Sermon on the Mount series at ating pong titingnan ang Matthew 7 verses 15 to 27. Alam niyo ang buong Matthew 5, 6, 7, yung tatlong chapters na yan, o yung tinatawag na Sermon on the Mount, yan ang tinutumbok ng Panginoon. Yan ang kanyang tinutukoy nang sabihin niya, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, yung sermon sa bundok, ay maitutulad sa isang taong matalino nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So, yung bahagi na yun, no? So, yung kanyang sinalita, yung Sermon on the Mount, yun yung kanyang tinutukoy doon sa Matthew 7:24. Ang buong Sermon on the Mount, ang nasa isipan ng Panginoon nang sabihin niya ang tungkol sa kalooban ng Diyos. Katulad halimbawa doon sa Matthew 7:21, ang sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So yung kalooban ng Amang na sinasabi niya ay yung kanyang tinuro, yung kanyang sinalita. At yung mga bagay na yan ang gusto ng Panginoon na maging pamumuhay natin. At yun din ang tinutukoy niya, yung kanyang tinuro na yun, nang sabihin niya na pumasok kayo sa makipot na pintuan at lumakad kayo sa makitid na daan. So yun ang pinaka kabuuan, sabihin natin ganoon, na yung kalooban ng Diyos, no? At kung matatandaan nyo sa Matthew 6:33, ang sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness. Yung righteousness na tinutukoy doon, ayun din, yung pamumuhay na ipinakita ng Panginoon ay tinuro niya, which is the kalooban ng Diyos, yung will of God. Kaya nga sa Tagalog translation, makikita nyo yung righteousness ay isinalin bilang kalooban ng Diyos. So ito yung ating last message sa ating Sermon on the Mount series, at ang title ng ating talakayin ngayong umaga ay Doing the Will of God is the Best. Doing the Will of God is the Best. At gusto kong basahin lamang sa atin ngayong umaga, although tatalakayin natin yung Matthew 7, 15 to 27, babasahin ko lang yung verse 21
At pagkatapos ay papasadahan natin yung iba pang mga talata. Ang sabi dito sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tayo ay sumundaling manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito na ikaw ay kasama namin kahit hindi kami magkakasama physically, pero kami ay magkakasama sa diwa. Nagkakaisa kami ngayon na nakikinig ng iyong salita o nanonood ng iyong salita o nagkakaisa kami na magkakasama dito sa gawain na ito sa online church service namin. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ay isang mabuting Diyos sa amin. At sa mga sandaling ito, hinihingi namin ang pagpapala mo sa aming panonood. Nawa ay ito'y maging para sa iyong kalawalatian. Ano man ang aming maririnig ay maging para sa iyong kalawalatian, at ano man ang magiging tugon namin sa aming maririnig ay maging para sa iyong kalawalatian. Turuan mo ang bawat isa na nanonood ngayon na makilala at matuklasan ng higit ng lubos ang kalooban mo, at ito ay maging bahagi ng kanilang buhay. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Sa Kristyanismo, mapapansin niyo yan kapag magbabahagi ng Ebanghelyo, hindi nawawala ang pagbanggit tungkol sa langit. Sapagkat ang langit ay isang magandang lugar, napakagandang lugar, at tayo mga tao ay attracted sa maganda sapagkat tayo ay sa ating original na kalikasan, tayo ay pawang kagandahan lamang, ganun tayo nilalang ng Diyos because we were made in the likeness of a beautiful God. Kaya tayo ay meron lamang yung unang pagkalalang sa atin, yung original na kalikasan natin, meron lamang tayong pawang kagandahan. That's why we are attracted to beauty, no? At kaya kapag pinag-usapan tungkol sa langit, no, tayo ay attracted, nakakiling kaagad ang ating mga pandinig. At itong paksa tungkol sa langit ang kadalasan din ginagamit natin mga Kristiyano para i-attract ang iba para sila ay manampalataya kay Kristo, sapagkat nahandun nga ang kagandahan. Sa kabinandako, ginagamit naman ng impyerno bilang panakot na kadalasan sa pakunwari na nagbibigay lamang kami ng babala. Pero nahandun yung hindi nawawala yung pagnanais na sila ay takutin o yung ibang tao ay takutin sa ganun ding layunin na sila ay lumapit kay Kristo. Pero ito ang ating sentro, ito ang ating, sabihin natin, ito ang pinaka-isa sa magandang paksa sa Kristyanismo, ang paksa tungkol sa langit. Pero kung titingnan ninyo at kayo isipin ninyo maigi, pag-aaralan ninyo, ang Biblia ay hindi tumutukoy sa pagpunta sa langit. Ito ay tumutukoy sa kung paano mamumuhay ang mga tagasunod ng Diyos, tagasunod ni Kristo, kung paano sila mamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Ulitin ko na ang Biblia, kung titingnan nyo, pag-aaralan nyo, unawain ninyo, hindi ito tumutukoy sa kung paano pupunta ang isang tao sa langit. Ito ay tumutukoy kung paano tayo mamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. At itong mababasa natin dito na mga talata doon sa talata 15, halimbawa, sinabi ng Panginoon, nabanggit ng Panginoon diyan, yung patungkol sa bulaang propeta. Sinabi ng Panginoon na mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. At pagkatapos binanggit niya doon sa mga talata 21 hanggang 22 na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ang mga talatang ito, simula sa talata 13, ang sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Yung daan na yun ang pamumuhay na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pamumuhay na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos.
O pamumuhay na hindi sumusunod doon sa sermon sa bundok. Sapagkat sabi ko nga kanina, ang kalooban ng Diyos dito sa kontekstong ito ay ang Sermon on the Mount. Kaya yung paglakad sa malapad na daan ay pamumuhay na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos o pamumuhay na hindi inaayon ang buhay niya sa turo ng Panginoon dito sa Sermon sa Bundok. Sa kabilang dako, ang sumusunod doon, ang pumapasok sa makipot na pintuan at lumalakad sa makitid na daan ay pamumuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos at namumuhay ayon doon sa itinuro ng Panginoon sa Sermon sa Bundok. Ngayon, binanggit niya tungkol sa huwad na propeta o sa bulaang propeta doon sa false prophets. Anong kinalaman nito roon? Sapagkat may mga magtuturo, may mga magsasabi na hindi kailangan ng pamumuhay na gano'n. No? Hindi natin kailangan na mamuhay ng ayon doon sa Sermon on the Mount. O may magtuturo na hindi kailangan tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. May mga grupo, may mga tagapagturo, may mga propeta o pastor o guro na hindi intensyon na akayin ang kanilang mga tagasunod tungo sa pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos o ayon doon sa itinuro ng Panginoon Kristo. Maaring hindi pa sila pupunta sa impyerno kasi dito mababanggit ninyo na mabuti ang sa verse 17, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ang pagtapon dito sa apoy ay hindi nangangahulugan sa impyerno. Minsan hindi tayo makakawala doon sa kaisipan na yun. Basta nabasa natin itatapon sa apoy, ay isipan agad natin itatapon sa impyerno. Hindi ganun yun. Ang ibig lamang sabihin ng useless sila. Kahit sa loob ng Kristyanismo, kung mayroong mga pastor, guro na hindi inaakay ang kanilang mga tagasunod tungo sa pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos at ayon sa mga katuruan ng Panginoon Kristo, ang mga guro at pastor na yun ay useless. Hindi sa impyerno sila pupunta. Kaya nga lamang sila ay useless. Kaya pinuputol ang puno na hindi mabuti ang bunga dahil walang silbi. Yun ay useless. Hindi itatapon sa impyerno. At iyan ang minsan na makikita natin sa ating paligid. Di ba? May mga grupo na ang gusto lamang sa kanilang mga tagasunod ay salapi. At iba naman ay ibang bagay o ibang layunin. Subalit, ang Panginoon Kristo ay straightforward sa kaniyang itinuro. Ito ang pamumuhay na dapat niyong ipamuhay. Pumasok kayo sa makitid na pintuan at lumakad kayo, makipot na pintuan at lumakad kayo sa makitid na daan. Ang ibig na sabihin, sikapin ninyo na ipamuhay ang aking mga sinasalita sa inyo, which is the Sermon on the Mount. Kaya dapat tayong nagsasanay tungo doon. At sa unang mensahe natin sa series na ito, pinamagitan natin na The Kingdom Manifesto. Ang Sermon on the Mount ay The Kingdom Manifesto. Ito yung manifesto ng pamumuhay pangkaharian. Kung gusto nating mamuhay sa ilalim ng kaharian ng Diyos, sumunod tayo sa kanyang kalooban. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Walang iba, kundi ang Sermon on the Mount dito sa kontekstong ito. Of course, ang kalooban ng Diyos ay malawak. Pero sa konteksto ng Sermon on the Mount, ito yung kalooban ng Diyos. Kaya kung mababasa niyo yung righteousness, yung will of God, yan ay tumutukoy doon sa itinuro ni Kristo sa atin dito sa Sermon on the Mount. Ngayon, sa panahon natin ngayon, tayo ay nasa isang pandemic. Tayo ay nasa isang pagdurusa at tayo ay marami sa atin ang nagsasuffer. Maraming taong nagsasuffer hindi lamang financially, physically, kundi emotionally. Halos yung buong pagkatao ng tao ay nagdurusa sa mga panahon ngayon.
At ang iba sa kanila ay marahil pinapanalangin na yung langit. Dumating na yung langit. Dumating na yung kaharian ng Diyos. At naunawaan natin yun sapagkat talagang napakahirap ng buhay para sa napakaraming tao ngayon, di ba? At sangayon din ako sa panalangin na talagang matapos na ang problemang ito. Subalit sana, sa panalangin natin ngayon, ay kaakibat yung panalangin ng rededication. Anong ibig sabihin? Kung paano natin sinasabi kay Lord na bigyan na tayo ng panibagong umaga sa daigdig na ito, panibagong araw, panibagong simula, na matapos na ang lahat ng problemang ito. Sana kaakibat din ng panalangin na yan ay yung panalangin na Lord, kung paano mo tatapusin, kung paano mo tatapusin ang problema ng mundo ito, kung paano mo bibigyan ang daigdig na ito ng panibagong araw. Ako din, Panginoon, babaguhin ko na ang aking pakikipag-ugnayan sa iyo. Sana kaakibat yung ganung panalangin. Hindi lang yung, Lord, tapusin mo na yung problemang ito. Bakit? Ang tanong, bakit? Bakit kailangan tapusin? Kasi mahirap. Yun ang karaniwang sagot. Kasi mahirap. Pero, alam nyo ba, na ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng suffering. Sabi nga ni C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasures, speaks in our consciences, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse a deaf world. Sa Tagalog, ang Diyos ay bumubulong sa atin, sa ating mga kasiyahan. Siya ay nangungusap sa ating mga konsensya. Pero siya ay sumisigaw sa ating mga sakit. Ito ang kanyang megaphone para gisingin ang isang daigdig na bingi. Alam nyo, hinihintay natin si Lord na duminig sa mga prayers natin. Pero paano kung tayo ang hinihintay niya na makinig sa kanyang panawagan? Paano kung tayo ang hinihintay niya na makinig sa kanyang panawagan, na tayo ay magpasyang totoo na sumunod na sa kanyang kalooban? Na marahil, kung ating gagawin ay sisikat ang panibagong araw sa atin. Doing the will of God is the best. Pinakamagandang gawin yan. May pandemic man o wala, yan ang pinakamagandang gawin ng mga Kristiyano na ginagawa ang kanyang kalooban. Nagpapasakop sa kanyang kalooban, hinahanap ang kanyang kaharian dito sa ibabaw ng lupa. Hindi yung kaharian sa langit, no? Yung kaharian ng Diyos na nandito sa lupa. Ibig sabihin, nagpapailalim sa paghahari ng Diyos. Talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lang yung basta pagsunod na dahil obligasyon. Sinabi rin ng Panginoong Kristo doon sa Matthew 5:20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, hindi nyo mararanasan ang kaharian ng langit dito sa ibabaw ng lupa. Ang mga sinalita ni Kristo, kung ating pagsusumikapan, kung papasukin natin yung makipot na pintuan na yan at lalakaran yung makitid na daan na yan ng mga itinuro ni Kristo sa atin. Kung yun ang ating gagawin, makikita natin ang ating buhay na talagang pinaghaharian ng Diyos. Hindi pwedeng isa-isang tabi natin ang mga itinuro ni Jesus at pagkatapos ay magkaroon tayo ng pamumuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi pwede yun. Hindi natin pwedeng isa-isang tabi ang mga itinuro ni Jesus at pagkatapos ay magkaroon tayo ng pamumuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa madaling sabi, ang pamumuhay na nakasunod o naka-align sa kalooban ng Diyos
ay matatagpuan sa mga turo ni Kristo, lalong-lalo na dito sa Sermon sa Bundok. Pero wag sana tayong lumihis doon. Wag sana tayong mamuhay ng yung sarili lang natin ang sinusunod natin. At yun nga, no? Bakit tayo nananalangin na matapos na ang problema natin dito sa COVID-19? Para ano? Para tayo ay makapamuhay ng ayon sa ating kagustuhan dito sa ibabaw ng lupa, o para tayo ay sumunod na sa kalooban ng Diyos? Ano ba ang gusto natin talaga? Yeah? Maganda ang langit. Kung gusto natin ng langit, ay ng COVID-19. Handang-handa ang COVID-19 para ihatid ang sino man na gusto na sa langit. Pero kung gusto natin sa lupa, ano? Bakit? Bakit gusto natin? Para ba makapamuhay tayo sa ilalim ng kaharian ng Diyos o sumusunod sa kalooban ng Diyos? At para maka-impluwensya pa ng iba na sumunod din sila sa kalooban ng Diyos. Kung yun ang ating layunin, then maganda yun. Panalangin natin na matapos na ang COVID-19. Sapagat pinakamaganda sa lahat ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Doing the will of God is the best. Minsan, naiisip ang akala ng maraming Kristiyano, ang pamumuhay Kristiyano ay under grace, nang ibig sabihin, wala kang gagawin para baguhin ang sarili mo. At yan, may mga nagtuturo niyan, na alam niyo yun, na may mga nagtuturo na wala kang dapat gawin sapagkat kung paano ka naligtas sa biyaya ng Diyos, ganun din ang pamumuhay Kristiyano sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, kung paano ka naligtas na wala kang ginawa, ang pamumuhay mo, ang buhay Kristiyano mo, sa buhay Kristiyano mo, wala ka rin dapat gawin. Because you are saved by grace and you live your Christian life by grace. Pero yun ang balaktot na pagkaunawa sa grace. Anong sabi ni Pablo sa tungkol sa kagandahang loob o sa grace ni God? Ang sabi niya doon sa Titus 2:11 and 12. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Grace. Nung sabi yan, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili. So ito yung mga gagawin natin. Hindi pwedeng walang gagawin. Kasi kung wala tayong gagawin, bakit pa natin sinasabihan ng mga tao o ang ating mga kapatiran sa iglesia, basahin niyo ang Biblia? Bakit pa natin pinababasa sa kanila ang Biblia? Para ano? Bakit natin pinag-aaralan ng Biblia? Para ano? Para lumaki ang ating ulo at maging arrogante? O para sumunod sa kalooban ng Diyos? Hindi ba kaya natin pinababasa ang Biblia? Kaya natin pinag-aaralan ng Biblia upang isapamuhay natin yan. Kaya meron tayong gagawin, hindi pwedeng walang gagawin. At yun yung pagpasok sa makipot na pintuan at paglakad sa makitid na daan. At kapag nagkaganon, ikaw ay namumuhay sa ilalim ng kaharian ng Diyos at sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Pero may mga nagtuturo nga ng mali at hopefully, na hindi sila napapabilang doon sa bulaang propeta na binanggit dito ng Panginoon sa Kristo. Medyo siguro, kaya nabanggit din ng Panginoon yung mga bulaang propeta. Dahil ganun nga, itinuturo nila na hindi na kailangan magpasakop sa kalooban ng Diyos. Dahil ang pamumuhay Kristiyano ay under grace or by grace. Kaya wala kayong gagawin. Pero si Kristo, sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Lumakad kayo sa makitid na daan. Magkaiba sila.
Papasok ka doon sa makipot na pintuan at lalakad ka sa makitid na daan, hindi para maligtas, kundi para ikaw ay pagharian ng Diyos, para magpasakop ka sa kalooban ng Diyos. At alam natin yan, sa Krisyanismo, maraming Krisyano ang easy-go-lucky, no? Easy-going, ibig sabihin. Ligtas sila, maaaring pag namatay sila, pupunta sila sa langit, pero hindi nila mararanasan sa ibabaw ng lupa yung kaharian ng Diyos, yung paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. So, ang totoong turo ng grace ay talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Hindi lamang ang mga bulang propeta ang binigyan pansin ng Panginoon dito. Maging tayo mismo, yung mga mananampalataya, yung simpleng mga sumusunod kay Kristo, o mga simpleng naniniwala sa Diyos. Tayo mismo. Sabi niya doon sa talata 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi diyan lamang nagsasagawa ng kagustuhan o kalooban ng aking Amang nasa langit. Kung sa palagay ninyo, kayo ay okay na dahil tinanggap niyo si Kristo bilang Lord, bilang Panginoon, at dahil doon ay okay na kayo, wala na kayong dapat gawin. Basahin niyo maigi itong verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang nagsasagawa ng kagustuhan o kalooban ng aking Amang nasa langit. Kapag ang paniniwala natin ay basta tinanggap ko si Jesus, okay na ako, wala na akong gagawin, sa heaven na ako, mayroong malaking problema doon sa paniniwala na yun. Dahil hindi natatapos sa pagtanggap kay Jesus ang tamang buhay Krisyano. Ang tamang buhay Krisyano ay ang buhay dito sa lupa na pinagkaharian ng Diyos, o sa salita ni Jesus mismo, ito ay pamumuhay na nakapasok sa kaharian ng langit, o yung tinatawag na kingdom living. Ang makakaranas ng kaharian ng langit dito sa lupa ay ang mga tumanggap kay Jesus bilang Lord, totoo yun, bilang Panginoon, pero sila rin ay sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Ang mga ito ang makakaranas ng kapayapaan sa gitna ng matinding pagsubok at kagalakan sa gitna ng kamatayan. Sila ang mamumuhay ng sariwa at mabunga kahit sa gitna ng COVID-19. Sila ang makakaranas ng good and beautiful life sa kabila ng kahirapan, pagdurusa at pandemic. Kasi nararanasan nila ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos dito pa lamang sa lupa. Sa katunayan, nang sabihin ni Jesus doon sa verse 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan ay nagpahayag kami ng propesiya, nakapagpalayas kami ng mga demonyo, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming himala? At sasabihin ko naman sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Nang sabihin ni Jesus yan, nang sabihin niya yung sa araw na yun, ang tinutukoy niya ay hindi yung judgment day sa wakas ng mundo o sa katapusan ng mundo. Hindi yun. Ang karaniwan na interpretasyon ay doon, no? Na ang akala ng marami, tinutukoy niya yung judgment day sa katapusan ng mundo. Pero hindi yun ang tinutukoy niya. Ang tinutukoy niya dito ay yung nalalapit na judgment sa Israel, sa Jerusalem, na nangyari noong AD 70. Na yung araw na yon ay yung araw na kung saan ang Jerusalem ay nakubkob o nasakop, inatake ng mga Romano, at sila ay nawasak. Yung tinatawag na fall of Jerusalem. Yung araw na yon ang kanyang tinutukoy. Sa araw na yon, marami magsasabi sa akin ng Panginoon, hindi ba't ganito ang ginawa namin?
Anong pinapahiwatig ng Panginoon? Sinasabi niya na sa araw na yon, marami ang mananalangin sa Kanya at hihingi ng tulong sa Kanya. Sa paghingi na ng tulong, bakit sila humihingi ng tulong? Dahil halos magiwang-giwang na yung pananampalataya nila. Dahil halos hindi nila makayanan yung nangyayari sa kanila sa Jerusalem ng panahon na yon. Na marahil ang kanilang dalangin ay, Panginoon, iligtas mo kami sa banta ng kamatayan. Lord, save us. Hindi ba sa iyong pangalan, gumawa kami ng ganito, gumawa kami ng ganyan? Dala-dala nila yung credentials nila habang sila nananalangin sa Panginoon. Dahil ang akala nila, doon sa mga sobrang paglilingkod nila, sobrang ginagawa nila, sa dami ng kanilang ginagawa, akala nila, okay na yung kanilang buhay spiritual. Pero nung dumating yung araw na yun, halos magiba yung kanilang pananampalataya. At ang iba sa kanila, kung natatandaan nyo sa pag-aaral natin ng church history, merong mga Kristiyano noon na talagang bumitaw sa pananampalataya, bumigay sa pananampalataya. Bakit? Sapagkat hindi sila nagkaroon ng pundasyon. Hindi nila ipinamuhay. Hindi sila pumasok doon sa makipot na pintuan at makitid na daan. Kaya nung dumating ang suffering, dumating yung matinding pagsubok na yun sa kanila, giba yung kanilang pananampalataya. Bumagsak yung bahay na kanilang itinayo sa buhanginan. Dahil walang pundasyon. Meron lamang sila yung paghihimala, ang ganyan, gumagawa ng mga maraming ministeryo. At ito ang isa sa mga problema ng maraming pastor. Sobra-sobra sa trabaho, sobra-sobra sa ministeryo. Pero kulang na kulang sa pagpapalalim ng kanilang kaugnayan sa Diyos. Dahil nakakala nila, habang ginagawa nila yun, okay sila. Pero hindi yun eh. Kung mapapansin ninyo, doon sa kwento ni Marta at ni Maria, si Marta, busy. Pero ang pinili ni Maria ay ang makinig sa Panginoon, yung makipag-ugnayan sa Diyos. Makipag-ugnayan kay Jesus. Take time with the Lord. Palalimin yung inyong kaugnayan sa Panginoon. Patibayin nyo yung inyong pundasyon. Basahin nyo ulit Matthew 5, 6, 7. Muni-muniin nyo. Itanong nyo kay Lord, paano ko bang ma-apply ito sa buhay ko? At disiplinahin nyo, pumasok kayo sa makipot na pintuan at lumakad sa makitid na daan na isinasagawa ang mga katuruan ng Panginoong Jesucristo. Yun nga, itong mga taong to, na sinabihan ng Panginoon sa araw na yun, yung araw ng fall of Jerusalem, yung pagbagsak ng Jerusalem, marami sa kanila ang nagkawindang-windang. Tumatawag sila, Lord, Lord. Pero ano sabi ni Lord sa kanila? Hindi ko kayo kilala. It's just a way of saying na ginawa nyo yan sa inyong sarili. Hindi dahil sa walang pakialam ang Panginoon sa kanila, hindi dahil sa walang malasakit ang Panginoon sa kanila, kundi wala silang kapayapaang natanggap. Hindi umusbong ang kapayapaan sa kanila. Hindi umusbong ang tapang sa kanila. Sa pakiramdam nila, parang wala si Lord. Yun nga yun. Sa pakiramdam nila, parang wala si Lord. Hindi nila naramdaman. Bakit? Dahil ang akala nila, yung mga ginagawa nila ay sapat para magkaroon sila ng pundasyon. Pero hindi nangyayari yun. Kaya sabi ng Panginoon dito, ang bawat nakikinig ng aking salita, at yun nga yung Sermon on the Mount, sa kontekstong ito, yung sermon sa bundok, ngunit hindi naman nagsasagawa naman ito ay matutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. At yun ay bumagsak, alam natin. Karaniwan na yan sa atin, sa ating mga tao, sa ating mga Kristiyano, na kapag payapa ang panahon, habang payapa, easy going tayo. Hindi tayo pumapasok doon sa makipot na pintuan at lumalakad sa makitid na daan. Ayaw natin nun. Sinusunod natin yung kalooban natin. Hindi natin sinusunod yung kalooban ni God. Pero alam nyo, ang pagsunod sa kalooban ni God is the best. Lalo na sa panahon ng ganitong pandemic. Kung sa mga nakaraang panahon, mga nakaraang taon ay lagi kayong sumusunod sa kalooban ni God, pinagtitibay nyo ang inyong pananampalataya,
hinuhubog nyo ang sarili nyo ayon sa katuroan ni Jesus. Lumalakad kayo, pumapasok kayo sa makipot na daan, pintuan at lumalakad sa makitid na daan. Pagdating ng ganitong panahon, peaceful kayo, payapa kayo. Meron kayo alam nyo na naandyan si Lord. Hindi man siya sabihin na nandito ako anak. Alam nyo sa inyong sarili dahil lagi nyo siyang kasama the whole time. Over the years, kasama nyo siya. Kaya alam nyo, pagdating ng ganitong panahon, hindi niya kayo pababayaan. Hindi katulad ng mga nag-Lord sa kanya noong panahon na yun, noong fall of Jerusalem. Hindi nila naramdaman yun. Kasi ang kanilang buhay Kristiyano ay outward, lagi. Gawa lang ng gawa, pero wala sa loob. Hindi nililinang yung kaluluwa. Pinapagod ang katawan sa ministeryo, pero hindi nililinang yung kanilang kaluluwa. Pero yun nga, no? Pag payapa ang panahon, yun ang ginagawa natin. Hello, hi, Jesus. Ano lang tayo? Hi and hello kay Jesus. Hi, Jesus. Hello, Lord. Pero hindi tayo tumitigil ng matagal sa kanyang presensya. Akala natin basta nasa church tayo every Sunday, okay na tayo. Pero pag dumating yung ganitong problema, hindi natin alam kung ano idadalangin natin. Misig sa dalangin natin, hindi nagkakasundo yung ating pinaniniwalaan eh. Di ba? Napapansin niyo yan? Sa dalangin natin, hindi nagkakasundo yung panalangin natin. Ibig sabihin, ganito. We are praying na matapos na ang pandemic. Pero alam din natin maganda ang langit. No? Kung maganda ang langit, at doon talaga yung, yung sukdulan natin, yung kaligayahan, yung sabihin natin na walang hanggang kaligayahan, walang hanggang kagandahan, bakit gusto nating tapusin ito? No? Hindi nagkakasundo. Meron tayong meron dissonance yung ating prayer at saka yung ating pinaniniwalaan tungkol sa langit. Gusto natin matapos ng pandemic kasi gusto natin ng payapa sa mundo para makapamuhay tayo ng normal at yung gusto natin. Pero yun ang langit, magandang langit. So merong problema doon. So, ang sabi niya sa verse 27, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Yun yung walang pundasyon. Hindi lamang ito, minsan sinasabi, ito yung mga Kristiyano sa nguso pero hindi sa puso. Pero hindi, wag tayong pumunta ron. Mga Kristiyano ito na mali ang kanilang desisyon. Anong ibig sabihin? Hindi sila pumasok sa makipot na pintuan ng pagsasanay sa makakristong pamumuhay. Kaya pagdating ng problema, bagsak. Ang bawat nakikinig ng aking salita, yung Sermon on the Mount, ngunit hindi naman nagsasagawa namang ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Kaya kung paniniwala ninyo tinanggap ko na si Jesus, okay na ako. Delikado yun. Pakinggan nyo to, ang pagpasok sa kaharian ni God habang nasa lupa pa tayo ay hindi paggawa ng maraming ministeryo. Hindi ang pagpapahayag ng mga propesiya, hindi ang pagpapalayas ng mga demonyo at paggawa ng mga himala. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kalooban ni God at patuloy na pagsasanay sa sarili na magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko sa inyo na ang pagpasok sa kaharian ng langit dito sa konteksto ng pagtuturo ni Jesus ay hindi pagpunta sa langit, kundi yung maranasan ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos dito pa lamang sa lupa. Na kapag ganun ang pumumuhay mo, nararanasan mo ang kaharian ng Diyos dito pa lamang sa lupa, mayroon kang kapayapaan sa gitna ng pagdurusa. Ito yung pagdanas doon sa realidad ng kaharian ng Diyos sa buhay mo habang ikaw ay narito sa lupa at sumusunod sa kalooban ng Diyos. At yun ang magdudulot sa iyo ng katatagan.
magiging matibay ang iyong pundasyon. Kaya sa verse 24 ang sabi niya, kahit ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Mula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Sinunod niya yung kalooban ng Diyos. Sinagawa niya yung salita ni Kristo. At yung salita nga na yun, ang sinasabi ni Jesus ay yung kanyang sermon, yung Sermon on the Mount. Yung mga itinuro niya. At least dito sa kontekstong ito. Kaya, walang pinakamaganda sa lahat. Habang tayo nasa lupa, kundi ang sundin at gawin ang kalooban ng Diyos. Sa gitna ng pandemic na ito, ano sa palagay niyo ang gusto ni Lord na gawin natin? Siyempre, di ba? Paulit-ulit ko na sinabi, walang iba kundi ang sundin ang kanyang kalooban. Kaparehas niyan, yung sinabi niya sa Matthew 6:33. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya ba natin gawin yan? Kaya ba natin ipasakop ang ating sarili? May grace si Lord, kaya kaya natin. Bilang mga Kristiyano, available. Available ang grace ni Lord para sa atin para isagawa yan. Ayaw lang natin gamitin. Ayaw lang natin simulan. Pero magsisimula tayo, magagawa natin yun. Lalo na ngayon, naka-ECQ tayo, no? Lalo na ngayon na naka-quarantine tayo, mas may panahon tayo para gawin yun. Sabi nga ni Colleen, I would be a fool if I don't take this opportunity to become more close to God while we are in self-isolation. Tama naman yun eh. Huwag natin sayangin. Huwag tayo maging hangal na hindi natin gagamitin itong oportunidad na ito. Minsan, pag yung payapa ang panahon, pag nagkakaroon ng mga tanungan o na, kamusta ang Bible reading mo o prayer mo? Busy kasi ako eh. Busy ako eh. Kamusta na yun? Busy ako. O kamusta na yun? Ang dami ko kasing ginagawa. Ngayon, andyan tayo. Huwag tayo maging hangal na hindi gamitin ang oportunidad na ito para tayo mapalapit kay Lord na higit, para mapatibay ang ating pundasyon. Isipin nyo, we are praying, Lord, nananawagan kami sa inyo. Natapusin nyo na ang pandemic na ito. What if God is saying to us? What if God is saying, paano kung sinasabi ni Lord sa atin, mali anak, ako ang nananawagan sa inyo. Ako ang nananawagan sa inyo na tapusin nyo na ang hindi ninyo paggawa sa kalooban ko o paggawa ng kalooban ko. Nananawagan tayo sa Kanya, pero sabi nga ni C.S. Lewis, itong suffering ay megaphone ni Lord para gisingin ang isang daigdig na bingi. Baka tayo ang tinatawag ni Lord eh. Baka siya ang nananawagan sa atin, kaya meron to, pero mali yung panalangin natin. Nakafocus lagi tayo sa gusto namin ng kapayapaan. Gusto namin ng kaayusan. Gusto namin maging normal. Again, para ano? Para gawin ang kalooban niya o para gawin ang kalooban natin? Doing the will of God is the best. Yun mismo ang tunay na buhay. Yun ang best dahil yun mismo ang tunay na buhay. Kung tayo ay nagsasagawa ng kalooban ng Diyos, malipol man ang lahat ng tao dito sa mundo dahil sa COVID-19, may kapayapaan nating haharapin ito. Mananatiling matatag ang ating pundasyon. So, I'm challenging all of us, lahat tayo, no? Nahamon ko ang bawat isa sa atin. Simulan natin na isagawa ang mga sinalita ni Kristo dito sa ating serie na Sermon on the Mount. Let's live it out. Ipamuhay natin. Pamuhay natin ang mga aral ni Kristo na ating natutunan dito sa
Sermon on the Mount, makikita ninyo, merong kakaibang buhay na idudulot ito sa inyo. Tayo manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat ng marami na binigyan mo kami ng mga magagandang katuruan sa series na ito. At dalangin namin, Panginoon, na ang mga yon ay bumalik sa aming mga alaala at simulan namin isa pang buhay. O kung hindi man bumalik sa aming mga alaala, ang aming mga narinig, basahin namin muli ang Matthew 5, 6, 7 at pagmuni-munian namin kung paano namin isa sa pamuhay ang bawat salita mo doon, Panginoong Jesus. Sapagkat sabi mo nga, ang sinumang nakikinig sa iyong salita at nagsasagawa ng mga yon ay mayroong matibay na pundasyon. Hindi kami magigiba ng kahit anong bagyo, Panginoon. So Lord, help us na simulan namin ang commitment na ito na isa pang buhay, ang Sermon on the Mount. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.